Okay, so tayo po ay magtutuloy-tuloy sa ating pag-aaral na ginagawa. Itutuloy po natin ang Isaiah chapter 57. Ngayon ay nasa verse 11 and 12 tayo. Kagabi natapos natin ang verses 9 and 10. So kasama ko dito sa church si Princess. Ayan. Okay, tayo po magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Pray po tayo. Muli po, Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama, patuloy na paggabay sa amin, sa pagbibigay muli ng oras sa ito, ng panahon na ito, upang kami ay makapagpatuloy sa pag-aaral ng iyong salita. Muli mo kaming patnubayan at gabayan, pagkalooban ng talino, bukas na isipan at bukas na puso upang maunawaan ang mga salita na ito. Pinapaubayan namin sa iyong lahat, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, kahit wala pa ang mga kasama natin, tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. Kagabi nga ay natapos natin ang verses 9 and 10 ng kabanatang 57. Ayan. Okay. Ang verses 9 and 10 ay tumukoy sa pangkalahatang tema ng kalagitnaan ng kabanatang 57 or 57, which is ang pangunahing tema ay ang kasuklam-suklam na gawain ng mga Israelita na kinapapalooban ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, at may mga bahaging ginagawa sila na immoral, malaswa sa pananaw ng tao, napakatindi ng pagiging makamundo at pagano. Yan, nabanggit natin yun ng mga nakalipas na panahon. Kagabi, doon sa verse 9 and 10, ay tuloy-tuloy ang pagpapahayag ni Propeta Isaiah ng pagkagalit ng Diyos dahil sa ginagawang ito ng mga tao. At doon nga ay binanggit yung mga simbolo na ginagamit sa pagsamba, langis ng ulibo at mga pabango. At yung pagpunta nila sa malalayong lugar na para bagang meron silang hinahabol o pinupuntahan na kailangang simbahan. At may binanggit dito, by the way, yung langis ng ulibo, mga pabango, ito ay karaniwang ginagamit. Ito'y mga bagay na tumutugma o tumutukoy sa pagsamba at ginagamit sa kapanahunan noon. And then may binanggit dito sa talatang 9 na at kayo mismo ang lumusong sa daigdig ng mga patay. Siyempre, alam natin, ang daigdig ng mga patay, ito tumutukoy sa Hades o kaya ay sa impyerno. At ang mga taong mapapapunta dito ay yung mga makasalanan na tumatalikod sa Diyos. Ngayon, ang sabi dito, kayo mismo ang lumusong. Sinadya nila. Anong simbolismo nito? Anong ibig ipahiwatig nito? Yung kanilang pagkahumaling sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung pagtalikod nila sa tunay na Diyos, ito yung nagdala sa kanila sa daigdig ng mga patay. Ito'y intentional nilang ginawa, dinesisyonan nila, kaya sila mismo, in essence, ang nagdala sa kanila sa kapahamakan sa daigdig ng mga patay. Yan. And sa verse 10, ba kayong nagpagod sa maraming lakbayin at kailan may hindi sinabi na wala itong pag-asa, kayo ay nagpanibagong lakas at dahil dito'y hindi nang hina. Kumbaga ito'y naglalarawan na ang mga tao ay humaling sa pagkasaliksik sa tunay na Diyos. Hindi nila alam kaharap na nila ang tunay na Diyos. So, futilities ang o kawalang kwenta, kawalang silbi ng kanilang mga ginagawa. Okay, punta tayo sa verse 11. Ang sabi dito, ang tanong ni Yahweh, sino ba ang inyong kinatatakutan? Kaya nagsinungaling kayo sa akin at lubusang tumalikod. Matagal ba akong nanahimik? Kaya kayo tumigil ng pagpaparangal sa akin. Ayan. So, parang lumalabas dito na sa pananaw ng Diyos, naglihim sa Kanya ang mga tao. Anong naisipahiwatig nito? Nagkunwari ang mga taong sumasamba kay Yahweh, pumupunta sa templo, pero ang laman ng puso nila ay ibang Diyos-Diyosan. Pwedeng yung personal nilang pananaw o yung Diyos na naandoon sa mga matataas na burol. So yun, bakit ninyo ginawa iyan? Bakit kayo naglihim sa akin? Hindi nyo ba alam na alam ko rin na hindi ko na malalaman ko rin ang inyong pagtataksil sa akin? Parang ina sinasabi ng Panginoong Diyos dito. Nagsinungaling sila at pagkatapos ng nagsinungaling ay lubusang tumalikod. Posibleng yung sitwasyon na
Sumasamba pa sila sa templo, pero iba ang laman ng puso nila. Ito'y sitwasyon na rin o pagkakataon na sila'y tumalikod na rin sa Diyos. Kaya yung merely presence sa loob ng templo o sa loob ng church, it doesn't mean na nagwo-worship ka eh. It doesn't mean na ikaw ay mananampalataya. Pwedeng presence lang, pero absent naman ang iyong pagkatao. Yung physical mo nandoon, nakaupo, nakikinig, pero yung isip mo, o kaya iyong puso ay malayo sa Panginoon. So, yun po yung nais ipahiwatig nito. Kagaya ng mga Israel na gumawa ng ganitong gawain, sila'y naging napakalaking sinungaling sa harapan ng Diyos. Ayan. Ang talatang ito ay naglalaman ng isang matalas na tanong mula sa Diyos na tumatawag sa mga tao ng Israel dahil sa kanilang maling pagkatakot at kawalan ng debosyon. Yung commitment sa Panginoon. Itinatampok nito ang kanilang espiritual na pagkalimot at maling seguridad. Kasi sila'y sinasabi dito na sila'y pagod na pagod. Pero sa dulo walang kwenta ang kanilang pinagpaguran. Na nagbula sa maling akala na ang pasensya ng Diyos ay kawalang bahala. Sa usapin ng seguridad, magandang gabi Kuya Bob. Salamat po sa inyong lahat dyan. Sa usapin ng seguridad, sa panahon natin ngayon, maraming tao kung ano-anong ginagawa. Strategy dito, strategy doon, negosyo dito, negosyo doon, sistema dito, sistema doon, pero sa dulo wala pa ring resulta. Bakit? Kasi hindi kaparaanan ng Diyos ang kanilang ginagawa. So, lagi nating titingnan kung sa mga taong sumisimba sa church ay meron pa ring huwad na mananampalataya, higit na marami sa mundo natin yung mga actions, yung mga gawain natin na walang madadalang value or halagaan sa ating pagkatao o sa ating pananampalataya. Siguraduhin natin ang ating mga actions, strategies, mga methodologies ay angkop sa kung anong kalooban ng Panginoon para hindi ito masayang. Dahil napakalinaw sa Biblia, lahat ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos ay mababaliwala. Tila usok o aso na mapapawi pagkaraan ng ilang sandali. Tayo man ganoon. Minsan akala natin tama-tama ang ginagawa natin, perpektong-perpekto tayo. Minsan iniisip natin na ito ang tamang desisyon, ito ang pinakamagandang desisyon. Pero teka muna, mag-pause ka sandali kapatid. Kasi baka ang desisyon mo na yan ay nakabase lamang sa iyong sariling pananaw o sa iyong damdamin o kaya ay sa iyong huwad na katalinuhan o sa pride, sa ego. Baka hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Sa dulo ng lahat ng iyan, doon natin makikita, marirealize na bakit ako nahumaling o gumawa ng mga bagay na ito. Kaya lahat ng gagawin ay pinag-iisipan. Lagi kong sabi sa inyo, so doon sa mga kabataan, bago ka magsalita, bago ka magdesisyon ng isang bagay, isipin mo ng 10 beses. At yan po'y naman ako sa tatay ko. Nung bata ko, lagi na sinasabi ng tatay ko sa akin legacy pa rin yan ni tatay. Isipin ng makailang beses bago magdesisyon. Totoo naman po yan. Napakarami, lahat ng aspeto ng buhay. Sa pag-aaral, sa pakikipagrelasyon, sa pagdidisiplina ng mga anak, sa pagtatayo ng bahay, sa paggastos. Napakaraming sitwasyon na nagkakamali tayo. Pero ang pinakamahirap sa lahat, 2 bagay. Yung pagkakaroon ng relasyon sa tao at relasyon sa Diyos. Kung ikay nagkamali sa pakikipagrelasyon sa tao, let's say boyfriend mo o naging asawa mo, ay habang buhay ka ng mababagsak sa maling sitwasyon. At kung ikaw naman ay babagsak sa relasyon sa Diyos, ay doon ka sa impyerno pupunta. Magandang gabi na Gertrudes. Maalala natin, yung relasyon na binabanggit, ito ay sakop ng 2 pinakadakilang kautusan ng Diyos sa Matthew 22. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Dapat nakabase sa Biblia, sa kautusan ng Diyos. Kaya ang lahat ng guidelines ay ibinigay sa Biblia at magagamit natin ito sa lahat ng aspeto ng buhay. Sinabi ito ni Apostol Pablo ay pinaalala niya sa kanyang anak na si Timoteo. Okay,
Sa talatang ito, hinarap ng Diyos ang kanyang mga tao. Tinatanong sila kung bakit sila tumalikod sa kanya. Ang tanong na, sino ang inyong kinatatakutan? To whom you are fearing or you fear? Ay nagmumungkahi na sila'y nabubuhay sa takot sa iba. Yan, tama. Maganda yung word na yan, critical thinking, no? Logic. Actually, merong subject na ganyan sa sa apologetics at hirap na hirap po ako diyan. Critical thinking. Meron akong libro How to Think Critically. Napakahirap po maraming sistema. Okay. Bakit nga ba ang mga taong ito ay nabubuhay sa takot? Sa panahon natin ngayon, marahil sa mga dayuhang bansa, natakot ang mga Israelita o sa kanilang mga Diyos o Diyos-Diyosan sa halip na igalang ang tunay na Diyos. Parang inisip ng mga Israelita na mas powerful pa yung Diyos ng pagano, ng hintil, yung Diyos-Diyosan. Kaya mas natakot sila doon. Ngayon po, ang Diyos-Diyosan talaga nakakatakot pag nakita mo. Sabi nga ng mga bata, may mumu daw ang laki-laki. Di ba? Yung rebulto, no? Ayan, nakakatakot po talaga yan. And in fact, 2012, meron kaming pinuntahang isang parang Buddhist park sa Singapore. Pagpasok mo talagang matatakot ka, puro rebulto ng mga ng mga Diyos-Diyosan ng mga Hindu. Nakakatakot talaga ang itsura. Okay. Ang maling takot na ito ay humantong sa kanila ng maging hindi tapat at hindi pagpansin sa pangako ng Diyos sa kanila. May mga pagkakataon sa praktikal na sitwasyon ng buhay natin na pipilitan tayong gumawa ng mali dahil sa takot. Hindi natin nauunawaan na ang takot ay likha ng kaaway at po pwede namang gawa ng solusyon. Well, natatakot ka, meron ka inaalalang bagay na mangyari, pag-usapan kung ano yung takot na yun at saan yung nagmumula. At po pwede itong maiayos. At pag-isipang maigi, ano ba yung dapat na gawin? Ano ang solusyon sa mga bagay na ito? Tatandaan po natin, ang Diyos ay Diyos na makapagkalinga. Hindi niya tayo pababayaan. Alam niya kung ano laman ng puso natin. Alam niya yung kinakatakot natin. Alam niya kung saan tayo bumabagsak. Alam niya yung kahinaan natin. Alam na yung ating kalakasan. So dito, ipinapaunawa ni Propeta Isaiah na, bakit kayo nagkaganyan, Israel? Hindi nyo ba alam na ang Diyos nyo ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Bakit lumipat kayo sa Diyos na wala namang magagawa sa inyo? Tapos ngayon lumalabas na mas kinakatakutan nyo pa sila. Pero ito ang Diyos natin na patuloy na nagpapaalala sa kanila. Pagkatapos ay hinamon ng Diyos ang kanilang kawalan ng pag-iisip. Pag-iisip. Hindi ninyo ako naalala o isinapuso man lang. Ang tindi nito, no? Hindi ninyo ako naalala o isinapuso man lang. Ano ba ang dahilan at naarito tayo sa loob ng church? Anong dahilan at nag-aaral tayo? Naalala ba natin ang Diyos? Isinasapuso ba natin ang Diyos? Hindi po yung pastor ang isa sa puso, hindi pastor o yung nagtuturo ang aalalahanin, kung hindi yung salita ng Diyos na pag hinimay-himay mo yung bawat salita sa salita na pinag-aaralan, makikita mo at mauunawa ang gaano kalalim ang pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos sa tao. Dapat isa puso natin ang mga bagay na yon. Maraming napapahamak dahil hindi isinasa puso ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Nakakaawa. Dahil maraming napapahamak, maraming mapapahamak pa pag hindi nabago ang mga pamamaraan na iyan sa buhay. Ito'y tinatawag ding spiritual na kapabayaan, spiritual negligence. At ito'y nakatali sa kanilang hindi pagkaunawa sa karakter ng Diyos. Kaya nga po dito sa atin, pinipilit nating ipaliwanag sino ba ang Diyos, ano yung karakter niya, ano ang ugali niya, ano ang kaniyang pamamaraan. Kasi importante na malaman natin ng Diyos. Sabi sa mensahe natin, before we can seek ourselves, or before we can find ourselves, we have to seek the Lord. At yun yung pagkilala sa Kanya. Alamin natin ng Diyos. And it's very impossible to see the Lord if we have, to see ourselves if we haven't seen the Lord. The true wisdom can only be attained by knowing God and by seeking God. Ayan.
So, matatagdagan pa po natin yan sa isang araw pa. Ayon sa kasaysayan, malinaw ng kasaysayan ng mga Israelita dito na sila ay nagumon sa pananampalataya at pagsunod sa maling Diyos-Diyosan, pumunta sa matataas na burol at doon nag-alay. Ginawa ang mga rima-rimarim na gawain ng pagsamba kasama ang pakikipagtalik. So mga pagano na tila mga hayop na gumagawa ng ganitong gawain, nakakarimarim. So yun po yung sitwasyon. So pinapaalalahanan sila ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Isaiah na ayusin ninyo ang buhay ninyo na yan. Magbago kayo, at kung kayo desidido ng magbago, nandun lang ako sa isang tabi, lumapit lang kayo sa akin at kayo aking tatanggapin. Yun ang sabi ron. No, napakagandang pangungusap noon. Just come to me, sabi ron, and I will give you rest. Pero syempre, kailangan natin talaga magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kung ikaw ay isang taong nabibigatan, kung ikaw ay may dinadalang malaking problema, emosyon, material, physical, hindi mo alam ang gagawin mo, lumapit ka sa Panginoon. At ang Panginoon ang magdadala sa iyo ng mga tao na po pwedeng makaagapay sa iyo habang dinagdaraanan mo ang sitwasyon na yan. Never mong susuluhin o sasarilinin ng anumang kabigatan sa buhay. At never mong itatago. Kasi hindi masusolusyonan ang isang anumang bagay na nakatago. At ang problema niyan, lilipas ang panahon, tago ng tago, pero nasisira ang damdamin at pagkatao dahil sa mga bagay na iyan. Okay. Ang isa pang tema na nais ipahiwatig nitong talatang ito, yung tinatawag nating reverent fear. Binabanggit sa Proverbs 1:7, Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nasa Psalms 110 din yan. Kaya sumusuway ang mga tao dahil hindi sila natatakot sa Diyos. Dahil una, siguro hindi nila nakikita ang Diyos. Dahil, nakikita nila o nararanasan nila na sumuway man sila ngayon, parang walang epekto, walang nangyari. Ang epekto ng anumang kasalanan o maling ginawa ay hindi agad-agad nangyayari. Pwedeng years from now, o dekada buhat ngayon. Pwede ngayon mo ginawa ang kasalanan, ngayon mo ginawa ang pagkakamali mo, pero ang epekto ay 10 taon mo pa bago mararanasan. For instance, yung kilala nating simbahan, lagi ko na ikukwento sa inyo, nagmalabis. At talaga namang kung kontrolin yung mga leaders, kung magaling mag-preach ng prosperity, lahat na, panloloko, pero after a while, ang daming leaders na nagising. Kumilos ang Panginoon, nagising sa katotohanan. Nag-alisan sila, iniwanan sila ngayon ng mga leaders niya. Ngayon, yung church na yon, ang mga leader na nandun ay leader-lidera na lamang. Puro forma, puro yabang, wala namang laman ang sinasabi. So, yun po nakakalungkot. So, bakit ko nabanggit ito? Kasi yung panlalamang nila nung una pa, ay pwedeng mangyari. Ang resulta pwedeng mangyari sa mga susunod. At hindi lang sa ganyang aspeto, tayong lahat din. Ano ba yung kasalanan mo noon na hindi mo nahinga ng tawad sa Panginoon? Ano bang ginawa mong mali sa kapwa mo noon na baka ibinaon mo sa limot sa tukador, ibinaon mo sa baol, at ang sabi, kalimutan na lang. Kasi laging ganyan motto ng Pilipino, kalimutan na lang, tapos na yon. Hindi dapat ako kasi, ang sistema ko, hinuhanahalukay ko lalo. Kung ito yung kasalanan, kung ito yung difficulty, ito yung conflict, o bakit nangyari yan? Ano nangyari yan? Hahalukayin ko lalo. May isa kang batang nakitang malungkot. May isa kang batang nakita diyang umiiyak o lagi na lang umiiyak, lagi na lang gutom. Ano kayang dahilan? May bulati lang pala ang tiyan. Yan. Yun naman. Budwari lang po yan. Okay. Ang talatang ito ay kaugnay din ng Deuteronomy chapter 6 verse 12. Mag-ingat ka na huwag mong kalimutan ang Panginoon na naglabas sa iyo ng sa Ehipto mula sa lupain ng pagkaalipin. Never forget the Lord. Minsan, o kalimitan, pag tayo emosyonado, bagsak sa emosyon, galit, inis, tuwa, nakakalimutan ang Panginoon. So, nakakalungkot.
Psalms 111 verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Parang Proverbs 1:7 din yan. Lahat ng sumusunod sa kaniyang mga tuntunin ay may mabuting pangunawa. Ang ganda nito, no? Everyone who obey His precepts will have understanding, will have wisdom. Gusto mo bang tumalino? Gusto mo bang maunawaan mo ang maraming bagay sa mundo? Hindi pala pag-aaral ang susi, hindi pala yung laging present sa klase, kung hindi sumunod sa tuntunin ni Lord. Yun lang pala ang paraan. Pero hindi ko sinabi wag na kayong mag-aral, ha? Yung mga estudyante dyan, ay baka ma-quote na naman ako. O hinahamak, Roma chapter 2 verse 4, o hinahamak mo ba ang kayamanan ng kaniyang kabaitan? Pagtitiis na hindi mo nalalaman ang kabaitan ng Diyos ay inilaan upang akayin ka sa pagsisisi. Minsan ini-ignore natin yung kabaitan ng Diyos, yung paglapit sa atin, yung pagtawag sa atin. Hindi natin alam na ang dahilan ng Diyos ay para ayusin ang buhay mo. Mga kapatid, meron ba kayong sitwasyon na ganoon? Ako marami akong sitwasyon na ganyan Minsan ini-ignore ko yung mga tao, wala namang mapupulot sa tao to, wala namang kwentang sinasabi. Pero yung pala ay pinadala ng Diyos at makakatulong sa akin sa aking pag-unlad sa paglago ng karunungan. Kung mayroon kang sitwasyon na mga taong binabaliwala mo lang, hindi mo pinakikinggan ang mga salita, sarado ka kaagad pag nagsalita ng taong yan, kapatid, ito na yung pagkakataon para i-reassess mo ang mga bagay na yan. Kasi baka yung tao na yan, kinakagalitan mo, naiinis ka, pero baka yan ang kinakasangkapan ng Panginoon para matuto ka ng mas malalalim at malawak na kaalaman sa iyong buhay na 10 years, 15 years from now, ay mapapakinabangan mo. Aware. Be aware. Yeah. Ang talatang ito nagsisilbing babala sa pagkakamali, sa pagwawalang bahala, na nga, sa pagtitiis ng Diyos at sa mga bagay na pinagagawa ng Diyos. So tatandaan natin, napaka-importante ng pagtingin sa kaparaanan ng Diyos. O maging maging bukas ang isip, ang damdamin, hindi emosyon lang sa lahat ng mga bagay na posibleng ipinagagawa ng Panginoon. Okay, punta tayo sa verse 12. Ang sabi dito, akala ninyo'y tama ang inyong ginagawa. Ibubunyag ko ang masama ninyong gawa at tingnan ko lang kung tutulungan kayo ng mga Diyos-dosang iyan. Ayan. Parang galit na ang Panginoon dito. Akala nyo tama ang ginagawa nyo. Hindi naman. Akala nyo tama ang ugali at sistema nyo sa buhay nyo. Hindi nyo alam, sablay yan. Sabi ng Panginoon, ibubunyag ko kayo para maunawaan ninyo. Hindi para parusahan, kundi para malaman ninyo na mali at madala kayo sa pagbabago. Tatandaan natin, the general message of the book of Isaiah is revealing o pagpapakita ng mali at pagbibigay ng imbitasyon na manumbalik sa Diyos. At ang sabi pa, pag nanumbalik ka sa Diyos, matatagpuan mo siya at tatanggapin ka niya. So, yun ang general context, no? Yun ang general na meaning ng Isaiah. So, ganoon ang binabanggit dito. Dahilan sa ginagawa niyong mali, ayaw niyong makinig, ibubunyag ko ang masama ninyong gawain para kayo matuto. Pero pag natuto na kayo, balik kayo sa akin, sabi ng Panginoon, at tatanggapin ko kayo. Then we will live harmoniously. Ayan. Happily ever after, sabi doon. Okay? Ang talatang ito ay isang matibay na pahayag mula sa Diyos tungkol sa kawalang saysay ng pag-asa sa sariling pagmamatuwid o mga gawa ng tao. Pride. Ito ay isang mapababala na ang iniisip ng mga tao na mabuti o matuwid ng hiwalay sa kaniya sa huli ay mabibigo. Beware. Baka ang ginagawa mo ay gusto mo lang. Baka ay kalooban lang ng Panginoon dahil natatalo ka ng emosyon mo, ng galit, ng damdamin. Kung Kristiyano ka na, isang bagay lang ang panawagan ng Panginoon. Magpatawad at lumimot. Forgive and forget. Para may pelikulang gano'n.
Yan. Sa talatang ito ay pinahayag ng Diyos na ihahayag niya ang katotohanan tungkol sa inaakalang katuwiran at mga gawa ng Israel. Ang mga gawang ito ay malamang na tumutukoy sa mga ritual na pangrelihiyon, mga gawa ng kawang-gawa o mga pagsisikap na payapain ang mga Diyos-Diyosan na maaaring pinaniniwalaan ng mga tao na magdudulot sa kanila ng pabor sa Diyos o magtitiyak ng kanilang kapakanan. Sumusukat kasi ito dun sa hindi buong pagtitiwala sa Diyos. Kasi naniniwala sila sa Diyos, kaya lang parang pakiramdam nila kulang. Magdadagdag ako ng Diyos kasi two are better than one. Abay, delikado na yan. Politistic na po yun, which is hindi na tama sa aspetong pananampalataya. Nilinaw ng Diyos na ang mga gawaing ito, kapag nahiwalay sa tunay na pananampalataya at pagsunod sa Kanya ay walang halaga. Ang kanilang katuwiran ay mababaw, ginagawa upang magmukhang mabuti sa labas, ngunit kulang sa puso ng tunay na debosyon. Iyon ang karaniwang kamalian ng tao sa mundo. Showy lang. By the show or by physical look. Parang okay ka, parang maganda ka, pero ang loob ay hirap na hirap ka, bigat na bigat ka. Sa totoo lang po, kung ano ang laman ng loob ng iyong puso, lalabas sa bibig, lalabas sa aura ng mukha mo. Pansinin ninyo, humanap kayo ng 10 tao, papilahin ninyo survey. Pagising sa umaga, tingnan yung itsura niya. Picturean mo, i-video mo. Another tao, picturean mo, i-video mo. Pag nakasampu ka, pagkumparahin mo ngayon kung ano nung pagkakaiba ng aura ng mukha nila at halukayin mo bakit sila ganon. Yung mga taong nakangiti, maayos ang aura, may peace of mind yan. Posibleng mananampalataya yan. Pero, yung mga taong laging nakasimangot o minsan ay umiiyak, maraming daladala sa buhay yan. Ayan. At yung mga taong minsan hindi mapakali, lahat na lang ay sinabi, lahat na lang ay ginawa. Disturb ang mga taong yan. So, may iba't ibang sitwasyon, may iba't ibang personalidad ang mga tao. At ang lahat ng ito ay nais ng Diyos na alisin. Nais ng Diyos na baguhin. Dito ang binabanggit lang natin pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero yung mga ugali na iyan, na binabanggit natin, yung mga damdamin na yan, minsan nagiging Diyos-Diyosan na yan. Kasi diyan na tayo nagdudwed, diyan na tayo nakatira. Parang bawat kibot mo, bawat kilos mo, ang iisipin mo yung damdamin mo. Doon ka na nakakulong. Kaya nga po, tayo ay bandage pa rin. Kristiyano na, pero bilanggo pa rin ng damdamin. Bilanggo pa rin ng kakulangan ng pananampalataya. Sa kaya tayo pupunta. Sabi sa kanta, ay gising na, kaibigan ko. Sana'y makita mo na ang mga bagay na dapat mong makita. Sana'y marinig mo ang mga bagay na dapat mong marinig. Habang may panahon pa. Okay. Ang talatang 12 ay kaugnay ng chapter 64 verse 6 ng Isaiah. Sabi doon, tayong lahat ay naging parang isang marumi at ang lahat ng ating matuwid na gawa ay parang maruruming basahan. Akala natin, okay na okay tayo. Assuming lang pala. Naalala ko yung libro ni Pastor Claude, member ba ng church o assuming lang pala? Hindi man pala talagang membro. Kristiyano ba siya o assuming lang pala? Bawal daw mag-assume. Hanggat maaari, kung ina-assume mo isang bagay, patunayan o hanapan mo ng pruweba. Para ito, nakakalungkot ito Akala natin akala ng mga taong ito ay sumasamba sila sa Diyos, pero assuming lang pala sila. Yan. In effect, Matthew 7:22-23, alam na nating lahat ito. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi pa kami nang hula, prophesying, sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay nagpalayas ng mga demonyo. We cast out demons, at sa iyong pangalan ay gumawa ng maraming himala, miracles.
Kung magkagayoy sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan. Posibleng itong mga tao ito actually na binabanggit sa verse 22 ay mga lingkod ng Panginoon, mga naglilingkod sa templo, sa simbahan. Kaya lang, ang motivation nila ay ipakita lamang sa tao ang kanilang ginagawa. Hindi totoong sumasamba sa Panginoon. Akala nila tama at matuwid ang ginagawa nila, pero sa harapan ng Diyos sila ay maruming basahan. Kaya sila, bandang huli ay pinalayas. Okay? Lahat ng anumang gagawin natin, dapat ang susi, ang pundasyon, ang dahilan, ang motivation ay ang pagsunod sa Panginoon, ang pananampalataya sa Panginoon. Nakita natin sa Efeso chapter 2 verse 10, yung resulta ng pananampalataya, good works. So alam na natin lahat yan, fruit of good works, fruit of repentance, fruit of thanksgiving, ano pa ba? Napakaraming prutas niyan. So yan, dapat ay mag-manifest sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, bilang mga taong nagtiwala sa Panginoon at naging kaugnay niya, dumugtong sa Kanya bilang isang lehitimong sanga. Makikita natin dito sa talatang ito na ang Diyos ay patuloy na nangungusap at patuloy na nagpapaalala sa mga tao. At anumang oras na bumalik tayo sa Kanya o manumbalik sa Kanya ang mga taong ito, Kaniyang tatanggapin. Dahil ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ay sapat na para hindi matakot ang mga tao ito. Kaya ang tanong sa una, bakit pa kayo natatakot? Kanino ba kayo natatakot? Kayo kapatid, saan ka ba natatakot? Meron ka bang kinakatakutan? Ako po meron din akong kinakatakutan. May mga ilang bagay, hindi ko na pwedeng sabihin dito, saka na lang. Pero lahat naman tayo ay may ganyan. Kaya lang, yung takot na yan, ibaon mo. Dahil ang Diyos ay kasama natin at hindi niya tayo pababayaan. So, ang ipinapakita nitong talatang 10 at 11, yung lahat ng ginagawa mong mali, na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, kalimutan mo na. Itapon mo. Dahil yan ang magpapahamak sa'yo. In a practical sense, yung lahat ng ginagawa mo ngayon bilang mananampalataya na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, na hindi naaayon sa Biblia, ay itapon mo na. Kasi bandang huli, magdadala yan sa iyo ng kapahamakan, malulungkot ka lalo, at magiging emotional ka lalo. Emotional ka na nga ngayon, maramdamin ka na ngayon, sa dulo ay lalo pang kapahamakan ng iyong mararanasan. Beware mga kapatid. Ang biyaya at salita ng Panginoon ay napakalawak. Kailangan natin itong maunawaan at kailangan natin itong ilapad sa ating mga praktikal na buhay. Salamat po sa inyong pagsama, pakikinig sa talakayan. At nawa ay natuto ang bawat isa. Kung kayo po ay nalito, pwede namang i-review yung ating video. At kung kailangan pa ninyo ng mga ibang video, ng mga naunang lessons, inuunti-unti ko po iyang isalin sa ating Facebook page, sa YouTube, at sa OneDrive. Tayo po ay nasa chapter 57, so parang na-upload ko ito sa chapter 54. Kaya lang yung 56 at saka 46 and 47 nawawala eh. Hindi ko alam, biglang nabura sa Facebook. May mga ganoong nangawala. But in any case, kukumplituhin po natin iyan. So kung kayo po ay nangangailangan na matyaga pa kayong mag-aral at makinig, ay message lang po kayo. At actually, pwede nyo naman i-search yung page ng Touching Lives Christian Church sa Facebook at lalabas po dyan yung mga video na available. Okay, so tayo po'y magwakas sa panalangin. Muli po, Panginoon, salamat sa gabing ito, sa iyong biyaya, sa iyong pagsama at paggabay sa amin. Patuloy mo kaming samahan as we end this discussion. Makita namin lalo sa buhay namin ang mga mahalagang bagay na tinuturo mo sa amin at kami makasunod sa mga bagay na ito. Iyo po kami pagpalain at gabayan at patuloy kaming makapaglingkod sa iyo sa anumang bahagi, sa anumang ministeryo. Ama, pagpalain po ang lahat ng nakikinig sa gawain po ito at magiging hindi mga nakapakinig, nawa ay magbigay sila ng panahon sa pagkaalam at sa pag-unawa ng iyong mga salita. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid.
Pastor Claude, si Brother Edgar, si Nanay Gertrudes, si Pastor Nanding. Sila lang kasama sa online. Tingnan natin kung sino pa. Okay, nandiyan si Nanay Gertrudes, si Kuya Bob, si Brother Edgar. So sila lang, ano? Ayan. Nawa ay may mga kasama pa kayong iba sa inyong mga tahanan, kung nasaan man kayong lugar na nakikinig, para hindi kayo lang ang matututo. Okay? Salamat po muli sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.